Huwag ka nang magtaka, Attorney Greco Belhica, kung bakit nasabit si Bongo. Malinaw po ang link nang tumiba yung mga diskaya sa mga project sa Davao. Tumiba din yung CLTG. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagrereklamo po si Greco Belhica kung bakit daw yung investigasyon napunta kay Bongo at sa Farmally. Yan o. Flood control issue yan. Bakit napunta kay Bongo? Malinaw naman po na yung CLTG, initials ni Bongo, sabihin pang pag-ari ng tatay at kumurner ng mga contracts, panahon ni Digong. Di ba? Yan ang lumabas doon sa investigasyon. Nakipag-partner kay Diskaya. At yung Diskaya, mga kababayan, yung mag-asawang Diskaya, tumiba sa DPWH 2016. Hindi mo yun narinig. Kung hindi mo narinig, iniwasan mong marinig siguro. Yung pagtatanong mismo ni Bato. Di ba? Ulitin ko para marinig mo. Yan o. Projects, kailan kayo nag-engage sa flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012, oh, please, because you're under oath, please, yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards. Sigurado po. nga, 2016. 2016 onwards. Diba? Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Parang malulo ni Bato de la Rosa, yung kanyang dila. At yung kumpanya na pag-aari ng tatay ni Bongo, yan ang report to, September 1, 2025, once worked with Diskayas for Davao projects. Kaya, pinag-iimbestigahan si Bongo. Yan Ombudsman, DPWH dig into Diskaya, CLTG Builders Link. Sasabi dito sa report, the Office of the Ombudsman at DPWH are investigating possible connection between contractor couple Sara and Pacifico Diskaya and CLTG Builders, a company reportedly connected to Senator Bongo. Asked whether Go might be linked to the Diskayas who are under investigation in the flood control probe, sabi po ni Secretary Dizon, we talked with Ombudsman Crispin Remolla and now we are already working to look at the documents from the previous administration. That is also our target from 2016 to 2025. That is also the mandate of the ICI. We will not spare anyone here, sabi po ni Dizon. So huwag ka nang magtaka, Attorney Greco Belhica, kung bakit nasabit si Bongo. Malinaw po ang link nang tumiba yung mga diskaya sa mga project sa Davao. Tumiba din yung CLTG. Ito yung sabi ni Greco. Biglang si Senator Bongo na pinaiimbestigahan. Grabe ang talon. Grabe daw ang talon. Banggit na pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit napunta kay
Senator Bongo sa Farmally or sa CLTG. Hindi naman... Yung Farmally naman po, nagreklamo siya sa ombudsman kasi hindi inaksyonan ng previous ombudsman ni Martires. Yung reklamo ni Gordon, dating Senador Richard Gordon, dating chairman ng Senate Committee on Senate Blue Ribbon Committee. O ngayon, pinare-revive. Alangan man hindi yon intindihin ni Ombudsman Remulla. Hindi pwedeng yung tinulugan ni Martires, tutulugan din ni Remulla kasi kaalyado ninyo. Di ba? Mas na dapat tingnan. Kasi mas marami yung flood control projects nung panahon ni Digong. 13,000 plus na flood control projects. Walang epekto sa mga pagbaha. Pagkatapos hanapan ninyo ng project. Mas konti naman yung flood control projects ng present administration kasi 3 years pa lang. Di ba? Pero kasama sa iniimbestigahan ng ICI yung mga projects sa flood control ng present administration kasi yung ating Pangulo nga yung nag-expose niyan. Ang gusto kasi ninyong mangyari, huwag nang imbestigahan yung previous administration. Kasi pag inimbestigahan yung previous administration, pamumuliti ka na. Huwag kami Grico. Yan pinaiimbestigahan. Grabe ang talon. Kaya ang dami-dami pinagbabanggit na pangalan sa Senate Blue Ribbon. Bakit napunta kay Senator Bongo sa Farmally or sa... Bakit kayo natatakot imbestigahan? Bakit hindi ninyo tularan si Martin Romualdez? Hindi natatakot imbestigahan? Welcome na welcome sa kanya. Kung wala ka kasing tinatago, ito na yung pagkakataon para yung mga controversy, yung mga duda, di finally matuldukan po. Pag napatunayan na walang kickback, wala man nangyaring substandard na mga projects, maayos naman. Tulad ng sinasabi ng ating Pangulo, pag maayos naman na yan, okay. Wala dapat ikabahala ang sino man sa inyo. Bakit kayo nagiging defensive para kay Bongo? Di ba? Nalata tuloy na maraming mga problema. Kasi imagine, mga kababayan sa Davao alone, 51 billion yung pork barrel na napunta kay Pulong. Pero kumusta naman yung pagbabaha dyan sa Davao? O di ba? Bumabaha pa rin. So ano nangyari sa 51 billion? Ang 51 billion from the taxes of the Filipino people. Kaya karapatan ng mga mamamayang Filipino na malaman kung tama ba yung paggastos ng pera ng bayan. Nasanay kasi kayo sa hindi sinisilip. At pag sinisilip, nagagalit kayo tulad ng issue sa Farmally. Pinagmumura ni Digong si Gordon. Hindi na pwede ngayon ang mga ganyan na pambubuli. Di ba? O ngayon, winiltahan mga kababayan ng Palasyo Malacanang yung paninira ni Sara Duterte sa ICI. Kasi daw, ang investigasyon ng ICI, ang direksyon para isabit po ang mga Duterte pati sa flood control. Pati daw siya. Sabi ba ni Sara, pati daw siya isasabit. Kaya sabi ni Yossi Castro, puro kahaka-aka. Puro haka-aka lang. Bumulta ang Palasyo Malacanang sa pambabatikos ni Vice President Sara Duterte sa ginagawang investigasyon ng ICI. Iginit kasi ng Vice Presidente na hindi naman daw kailangan ng ICI dahil kaya naman imbestigahan ng opisina ni President Bongbong Marcos ang isyu ng katiwalian. Tingin ni VP Sara, binuo ang komisyon para makontrol umano ng administrasyon ang magiging resulta ng investigasyon. Pero sagot ni Palace Press Officer Yossi Castro, hindi na raw dapat intindihin ang mga sinasabi ng bise. Baka raw may kinatatakutan lang na mabunyag si BP Sara kaya sinisiraan niya ang ICI. Malamang. Kaya sinisiraan yung ICI para pag nasabit sila mga kababayan, ayan na niya, talagang, di ba niya sinabi ko na? Inunahan na. Di ba, mga kababayan? So, malamang tama yung analysis po ni Yossi Castro. Kaya sabi ng mga nag-react, kapag nasa Davao na ang investigasyon, sigurado sasabit lahat silang mga Duterte, lalo na si Pulong. Kaya nagdadadaldal na palagi si Sara, kasi aabutin lahat sila, pati ang bagman ng tatay niya, sigurado. For your information, meron ng bagong utos si Ombudsman Remulla na simulan na ang investigasyon.
sa mga kapatid at ama ni Senator Bongo, si LTG at Diskaya. Sabi ni Susan Makayan Rada, taga rito ito sa amin, malamang alam niya kasi ang pinagagawa niyang kabulastugan sa pondo ng gobyerno. Sabi ni Estacio Albino, unlimited dramatic performances. Sabi ni Elenio Cañizares, the real people are always searching and watching until they have known the whole truth. So whatever false testimonies and false accusation they have shown, the ordinary people know the whole truth. And they know the people who serve faithfully, honestly, and serve wholeheartedly. Alatado naman po mga kababayan, pag ang tao nagiging defensive, ang ibig sabihin niyan, may itinatago na baho. Ganun lang yan.